Kabanata 1511. Pinagsabihan mo ba siya? Paano mo nagawa? Nang marinig yun ni Sheila, lumapit siya at muling sinapak si Lydia. Matibay ang paniniwala ni Lydia na siguro galing ang grupo ni Severin at ng mga babae sa ibang lungsod, kaya hindi nila alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Hamza at ng mga Kerr dito. Si Hamza ang leader ng pinakamakapangyarihang gang sa lungsod, samantalang ang mga Kerr ay first-tier upper-class family. Ang paglabag sa parehong panig ay hatol sa kamatayan. Ngunit hindi na niya nagawang maging mayabang pagkatapos sa pakin ni Sheila. Ibinaba niya ang ulo habang hinahawakan ang ngipin. Sampalan mo ang sarili mo hanggang sa dumating si Hamza. O papatayin kita ngayon, sabi ni Severin nang malamig habang nakatingin sa kanya. Nang marinig iyon, nagsimulang pawisan si Lydia. Paumanhin po. Tumangala siya at sinimulang sampalan ang sarili. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang lalaki na may balbas kasama ang halos 80 tao. Si Hamza na iyon, ang hinihintay ni Lydia. Habang naninigarilyo, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang compound. Sino ang gumagawa ng gulo sa teritoryo ko, tanong ni Hamza. Hamza, sila iyon. Isang lalaki at 3 babae. Pinatay nila ang mga tao ni Mr. Adrian at sinaktan siya. Tingnan mo ako. Sinapak nila ako, mabilis na nagreklamo si Lydia. Tumingin si Hamza at nakita ang namamaga na mukha ni Lydia. Labis siyang nagalit kaya nagngagat ng ngipin. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Gagawin ko silang magbayad sa lahat ng ginawa nila. Tumayo si Severin at tiningnan siya ng nakangiti. Talaga ba? Sa tingin ko, ako ang dapat magsabi niyan. Grabe, kinuha mo ang linya ko. Hamza, hayaan mo akong labanan ng lalaking ito, sabi ng isang matandang lalaki ng may kapalaluan. Isa siyang level 3 warrior king. Sige, puntahan mo siya, tumanggo si Hamza at patuloy na tiningnan si Severin. Tanga ka, paano mo nagawa na guluhin ang Razor Cloud Gang? Lumapit ang matanda at hinawakan ang hangin gamit ang isang kamay. Biglang lumitaw ang ulo ng tigre mula sa kanyang spiritual energy. Para itong totoo. Ngunit wala itong katawan. Sa kabila nito, mukhang mabagsik at makapangyarihan. Ito lang ba ang kaya mo? Biglang kumilos si Sofia bago pa si Severin. Sa isang kislap, sinipa niya ang ulo ng tigre nang hindi gumagamit ng anumang combat technique. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba matatalo mo ang aking atake nang hindi gumagamit ng combat technique? Nabigla at nagulat ang matanda. Kung hindi mas malakas si Sofia kaysa sa kanya, magiging wala ang epekto ng atake niya. Isang segundo lang, napatunayan niya ang sarili sa matanda. Nawasak ang ulo ng tigre sa sipa ni Sofia. Hindi, imposible. Itinulak si Hamza ng takot. Isa siyang level 4 warrior king. Isang level na mas malakas kaysa sa matandang lalaki. Kahit siya, wala siyang tapang na atakihin ang ulo ng tigre ng matanda nang hindi gumagamit ng combat technique. Pagkatapos durugan ni Sofia ang ulo ng tigre, hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa pag-atake hanggang sa tumama ang suntok niya sa dibdib ng matanda. Sa isang malakas na tunog, lumipad ang matanda at bumagsak pa sa ilang lalaki. Mr. Hamza, patay na ang Great Elder. Nang makatayo ang mga Natamba, nakita nilang hindi na makatayo ang matanda dahil patay na siya. How is that possible? Napaupo sa sahig si Lydia at nagulat. Ganun ba dapat mangyari sa Great Elder ng gang? Gaano kalakas si Sofia para magawa yun? Pinakamahalaga, hindi pa nila nakikitang lumaban si Severin kaya hindi nila alam kung gaano kalakas si Severin. Sir, Madam, I am sorry. Hindi ko na uulitin. Agad na nagpakumbaba si Hamza at humingi ng tawad. Kahit marami siyang taong dala, para lang talaga sa pagpapakitang tao ang mga yon. Kung hindi kayang talunin ng Great Elder ang babae, alam niyang hindi niya kayang manalo kahit sabay-sabay pa na umatake ang mga tauhan niya. Masasayang lang silang lahat. Napangisi si Severin, oh come on. Akala ko ang tapang mo dahil naglagay ka pa ng hidden camera sa kwarto at nag-imbito pa ng mayamang bata para manood. Alam mo bang nakakahiya at nakakasukay ang paraan mo para kumita ng pera? What? Hindi ko sila inutusan na gawin yun. Nagulat si Hamza. Sa isang iglap, na-realize niyang si Lydia ang gumawa nito nang hindi niya alam. Damn it, siya siguro ang may gawa nito.
Pinapaupahan ko lang sa kanya ang property para tulungan akong i-manage. Hindi ko akalaing gagawa siya ng ganito. Sir, pasensya na talaga. Wala akong alam dito. Huwag kang mag-alala. Patay na siya at itatapon namin ang katawan niya sa dagat. Galit na galit siya kay Lydia. Dahil sa kanya, napatay ang Great Elder. Malaking kawalan ito para sa gang. Hamza, patawarin mo ako. Alam kong mali yung ginawa ko. Please wag mo akong patayin. Hindi ko na uulitin. Gusto ko lang kumita pa ng mas maraming pera. Agad na lumuhad si Lydia at nakiusap. So alam mo palang mali ka. Huli na, tanga ka. Sigaw ni Hamza sabay sipa sa kanya ng ilang beses. Pagkatapos ay nag-isip siya sandali. Sir, kahit ano paman, kami ang may kasalanan. Magkano ang gusto mong compensation? Handa akong magbayad para sa mental distress na naranasan nyo. Kumaway lang si Severin at nagsabi ng walang pakialam, never mind. Ayoko ng pera mo, basta ilayo mo lang ako sa baboy na babae na yan. At dito pa rin kami matutulog ngayong gabi. Okay lang ba yun? Binayaran ko naman na. Pinunasan ni Hamza ang pawis sa noo at mabilis na sumagot, of course. Pwede kayong tumira dito habang buhay kung gusto nyo. Ireregalo ko pa tong property sa inyo kung gusto nyo. Napangisi si Severin, sabi ko nang hindi ako interesado sa pera mo o sa lugar na ta. Now scram. Yes sir, aalis na kami. Nakahinga ng maluwag si Hamza dahil alam niyang konti lang ang effort na kailangan ni Severin para patayin sila. Base sa obserbasyon niya, malinaw na hindi ordinaryong tao si Severin, lalo na nang hindi ito natinag kahit inalok niya ng pera o property. Inalok lang niya yun para lang hindi siya patayin. Dalhin niyo siya, lumingon siya at masamang tinitigan si Lydia. No, Hamza, please forgive me. I never do it again. Please I beg you. Nakiusap si Lydia para sa buhay niya. Hinila siya ng mga miyembro ng Razor Cloud Gang at kinaladkad palabas. Nanghina ang katawan niya dahil alam niya kung anong klaseng tao si Hamza. Yung tingin pa lang ni Hamza ay sapat na para malaman niya kung ano ang kahahantungan niya. No, how is that possible? Paano sila naging ganito kalakas? Patuloy na nakabaluktot si Adrian na parang bola at nagbubulong sa sarili. Ang Razor Cloud Gang ay bahagyang mas mahina lang kaysa sa pamilya niya. Ang tatay niyang si Ethan ay isang level na mas mataas kay Hamza, ibig sabihin ay level 5 Warrior King. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi kayang labanan ni Hamza si Sofia at ang Great Elder ng Razor Cloud Gang ay napatay agad ni Sofia. Dahil doon, na-realize niya na kahit sabay-sabay pang lumaban ang tatay niya at ang mga elders, hindi nila kaya si Sofia. Lalong lumaki ang takot niya sa dibdib. Who's the fucker who bullied my son? Ang bagay na kinatatakutan ni Adrian ay dumating ng mas maaga pa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng malakas na sigaw, dumating si Ethan kasama ang maraming tao. Tumingin siya sa paligid para tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Severin at tinanong, Hey Damas. Ikaw ba ang may gawa nito? Nagkibit balikat si Severin. Yes, we did this. What are you going to do about it? You. Halos sumabog sa galit si Ethan. Biglang pinigilan ni Adrian ang tatay niya kahit hirap na hirap. Father, don't. Dalhin mo na ako sa hospital. Problema ko ta at wala silang kinalaman dito. Nanlaki ang mata ni Ethan. Hindi ba't kanina lang ay gustong-gusto ng anak niya na patayin ang mga taong ito? Hindi ba siya ang naghahanap ng ganti? Ano ang nangyari at nag-iba ang isip niya bigla? Paglingon niya kay Hamza, nakita niya itong nagbibigay ng signal. Kasabay nun, nakita rin niyang bitbit na ng ilang miyembro ng Razor Cloud Gang ang bangkay ng Great Elder palabas. Doon niya agad na intindihan ang nangyayari at hindi niya dapat galitin ang mga taong ito. Kung hindi, hinding-hindi magbabago ang isip ng anak niya tungkol sa paghihiganti. Kaya inutusan niya ang mga kasama niya. Si Adrian ay malubha ang tama. Kailangan natin siyang dalhin agad sa hospital. Kunin niyo siya. Sumunod agad ang mga tauhan at naghanda ng umalis. Napangisi si Severin, manatatawa pa. I presume you are his father. Bakit nagmamadali ka? Kami ang nanakit sa anak mo. Ang yabang mo pa kanina pagdating mo. Hindi ka ba nandito para maghiganti? Mabilis na nanginag ang bibig ni Ethan.
Humarap siya kay Severin at sinabi, kailangan ko munang dalhin ang anak ko sa hospital. Pero hindi ko kayo palalampasin. Hintayin niyo ang ganti ko. Pagkatapos nun, mabilis siyang umalis at hindi man lang lumingon. Seriously, babalik pa ba talaga siya? Tanong ni Sheila nang makaalis ang mag-ama. Ngumiti si Severin na parang napapailing. Of course not. Nagpapalakas loob lang siya para hindi siya mukhang talunan. Damn it! Ang baboy at ang sama nila. Hoy, malamang may hidden cameras din sa ibang kwarto. Nasaan yung surveillance room? Kailangan nating sirain lahat. Galit na sabi ni Sofia. Itinuro ni Severin ang isang kwarto malapit sa kanila. Yan yun. Agad tumakbo sina Sofia at Sheila at winasak ang lahat ng kagamitan sa loob. Nang bumalik sina Sheila at Sofia mula sa pagsira ng kwarto, nakaramdam sila ng ginhawa. Maayos na. Dahil nabayaran na natin ang kwarto, mas mabuti pang manatili na tayo ngayong gabi. Wala na tayong dapat ikabahala, sabi ni Severin sa tatlong babae. Nagpatuloy siya matapos mag-isip sandali. Pero kung natatakot kayo, malaya kayong matulog kasama ko at si Dayan. Sa ganitong paraan, hindi na kayo matatakot. Nang marinig iyon, namula ng husto ang mukha ni Sofia. Pagkatapos, pinaling niya ang mata kay Severin. Sa panaginip mo lang. Hindi ako matatakot. Sabi ni Sheila, tama. Nawasak na lahat ng hidden camera at pati na rin ang mga taong responsable. Wala na tayong dapat ikatakot. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang ulo at tiningnan sina Dayan at Severin. Huwag kayong mag-alala. Naniniwala ako na sapat na si Dayan upang masiyahan ang pangangailangan ninyo. Habang naglalakad si Sofia sa unahan, narinig niya iyon. Pinilit niyang takpan ang bibig at tumawa. Di nagtagal, bumalik sina Sofia at Sheila sa kanilang kwarto. Talaga namang walang takot magsalita nang iniisip si Sheila, pakiramdam ni Dayan. Pagkatapos lahat ay bumalik sa kanilang mga kwarto. Nang isara ni Severin ang pinto, sinabi niya, Dayan, ngayon maaari na tayong maligo. Sabi ni Dayan, Sigh. Nasira ng mga taong iyon ang magandang mood ko. Mukhang kailangan nating maging mas maingat kapag naglalakbay sa hinaharap. Tumango si Severin, tama. Lalo na kapag nasa treasure hunt ka. Dapat lagi kang nakapaghanda kapag humaharap sa mga estranghero. May mga taong gagawin ang lahat para pababain ang iyong bantay at pagkatapos ay tutusokan ka sa likod kapag hindi ka nakatingin. Sabi ni Dayan pagkatapos kunin ang kanyang night dress, sige. Maligo na tayo. Kailangan nating umalis ng maaga bukas. Tama, hehe, oras na para maligo. Nagliwanag ang mga mata ni Severin at mabilis na sinundan si Dayan. Lumipas ang oras. Kinabukasan, nasa tabing dagat na sila muli. Pinahid ni Severin ang kanyang kamay, at kinuha ang lumilipad na espada, at itinapon ito. Nang lumaki ang lumilipad na espada, sumakay ang apat sa espada at lumipad palayo. Samantala, si Ethan at ilang elders ay nakatayo hindi kalayuan kung nasaan si Severin. Napilitang ngumiti sila nang mapait nang makita si Severin na lumilipad palayo. Tulad ng inaasahan, talagang malalakas ang mga mandirigmang iyon. Tingnan ang lumilipad na espada. Sa palagay ko, nakatagpo talaga tayo ng isang tao na hindi natin pwedeng pakialaman. Marahil miyembro sila ng isang nakatagong sekta, sabi ni Ethan. Hey Severin, masyado na ba tayong mataas ang lipad? Wala namang tao sa dagat. Bakit hindi natin ibaba ng kaunti at tamasahin ang tanawin? Tanong ni Dayan matapos ang ilang sandali ng paglipad. Nag-isip si Severin at ibinaba ang altitude sa humigit kumulang 27 talampakan sa ibabaw ng dagat. Payapa at kalmado ang dagat. Napakaganda ng malalim nitong asul na kulay. Diyos ko, ang ganda nito. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng pagkakataong lumipad sa ibabaw ng dagat sa lumilipad na espada, sabi ni Sheila na sabik habang kinukuha ang kanyang telepono para kumuha ng larawan. Roar! Pagkatapos ng 2 oras ng paglipad, isang isda na may matulis na ilong ang tumalon mula sa dagat. Humablot ito patungo kay Severin na parang palaso. Kabanata 1515. Diyos ko, ano iyon? Sambit ni Sheila. Nagulat siya sa bilis ng isda dahil ito ay tumutok sa kanya. Kung matusok siya ng matulis na ilong ng isda, maaari siyang mamatay o malubhang masaktan.
Pinindot ni Severin ang kanyang daliri at naglabas ng sinag ng espiritual na enerhiya para patayin ang isda. Nang matamaan ang isda, bumagsak ito pabalik sa dagat. Sabi ni Sofia, hindi ito normal na isda. Isa itong espiritual na hayop. Napakakapal ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Ibig sabihin, may isla malapit dito at kaya nagkaroon ng talino ang mga isda sa lugar na ito. Espiritual na hayop. Hindi ko alam na may espiritual na hayop sa dagat rin, sabi ni Sheila. Wala siyang ideya na maaaring may panganib sa itaas ng dagat. Sabi ni Sofia, nakita mo ba ang mga palikpik ng isda kanina? Para itong mga pakpak, sa pamamagitan ng pagpapakpak ng palikpik, maaaring manatili ang isda sa hangin ng hindi bababa sa 10 segundo. Napakabilis nito at may espiritual na enerhiya ang matulis nitong ilong. Kaya madali nitong mapapatay ang biktima. Bagaman katulad ito ng isang level 2 profound master, kaya nitong patayin ang mga ordinaryong tao na walang antas ng walang problema. Tinanong ni Diane, Sofia, paano mo alam ang lahat ng ito? Alam mo ba kung may pangalan ang isda? Umiling si Sofia, nakalimutan ko ang pangalan. Narinig ko lang dati. Karaniwan, sila ay lumalangoy ng sabay at hindi nag-iisa. Sabi ni Sheila, bakit tayo inatake nito kung wala naman tayong ginawa sa kanila? Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao para ipakita ang kanyang inis. Ngumiti si Severin at ipinaliwanag, iyon ay dahil hindi sila gaanong matatalinong espiritual na hayop. Nasa teritoryo tayo nila at nakaramdam sila ng banta, kaya ang instinct nila ay patayin tayo. Sabi ni Sheila, mabuti na lang at isa lang ang nakasalubong natin ngayon. Biglang maraming isda tulad ng espiritual na hayop ang tumalon mula sa dagat muli. Tulad ng naunang isda, lahat sila ay sumugod kay Severin. Sabi ni Sheila, hindi pwede. Mukhang halos 1,000 sila. Nagulat siya sa dami ng isda na tumatalon. Ngumiti si Severin, ayos lang. Kailangan lang nating lumipad ng kaunti sa mas mataas. Pinataas niya ang lumilipad na espada. Bagaman mabilis ang mga lumilipad na isda, limitado ang kanilang espiritual na enerhiya. Nakakapagod din ang pagpalo ng palikpik. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglipad, hindi nila maabot si Severin at bumagsak pabalik sa dagat. Haha, bumagsak sila sa dagat. Masaya silang panuurin, sabi ni Sheila at tumawa. Sa sandaling iyon, patuloy na tumatalon ang mga lumilipad na isda mula sa dagat upang atakihin si Severin. Gayunpaman, hindi nila maabot ang taas at mabilis na bumagsak pabalik sa dagat. Sabi ni Sheila, grabe. Ang dami nila, pero ang hangal-hangal nila. Alam na nila na hindi nila tayo maabot pero hindi sila titigil. Tignan mo sila. Ang saya nila. Natutuwa si Sheila. Sabi niya, sa tingin ko, dapat silang tawaging hangal na isda dahil sobrang hangal nila. Haha, isang pulutong ng hangal na isda. Tignan ninyo, may isla sa harap. Matapos ang ilang sandali ng paglipad, wala na ang mga hangal na isda ngunit may nakita silang isla sa harap nila. Pinababa ni Severin ang lumilipad na espada at lumapag sa panlabas na bahagi ng isla na mas liblib. Sabi ni Severin, nakikita ko na may mga lungsod at bayan sa isla na ito. Tanghali na ngayon at wala tayong ideya kung gaano kalayo ang susunod na isla. Kaya magpahinga muna tayo dito. Excited na tanong ni Sheila, ibig mo bang sabihin pwede tayong pumunta sa bayan para magtanghalian? Ngunit umiling si Severin, hindi na kailangan. May kagubatan doon. Maaari akong manghuli ng ligaw na kuneho at pwede nating e-barbecue ito. Nagningning ang mga mata ni Sofia at muntik na siyang tumulo ang laway ng marinig na gusto ni Severin e-barbecue ang ligaw na kuneho. Nakain na niya ito noon at napakasarap na hindi niya makalimutan. Marahil ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Sabi ni Sofia, okay. Pwede tayong magtipon ng kahoy at magkita dito mamaya. Magandang lugar ito para mag-barbecue. Tumingin si Sheila kay Sofia at nagulat. Sofia, kailangan mo bang maging sobrang excited? Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Sofia, syempre. Sigurado ako na wala pa sa inyo ang nakatikim ng barbecue niya. Pinakamahusay na pagkain na natikman ko. Napakasarap. Napanganga si Sheila at hindi makapaniwala sa sinabi ni Sofia. Sofia, sa tingin ko sobra na ang reaksyon mo. Hindi ako naniniwala na mahusay siyang magluto.
Mas mabuti sigurong pumunta tayo sa bayan at kumain sa isang restaurant. Makakaiwas din tayo sa abala. Sumagot si Sofia, dapat kayong maging masaya na handa siyang magluto para sa atin. Pangako, gustuhin ninyong kumain ito ng paulit-ulit kapag natikman ninyo. Sabi ni Dayan, talaga. Nagsisimula na akong ma-excite, ngumiti siya ng mahinahon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Severin dala ang malaking ligaw na kuneho. Dahil hindi pa bumalik sina Dayan at ang dalawa pa, inilabas niya ang punyal at sinimulang balatan at hiwain ang kuneho. Sabi ni Sheila, dapat sapat na ito. Balik na tayo. Naisip ko kung nahuli na ba ni Severin ang kuneho. Sabi ni Sofia, malakas ang kanyang telekinesis kaya sigurado akong hindi aabutin ng matagal bago niya matuklasan ang ligaw na kuneho. Marahil hinihintay niya tayong dalhin ng kahoy para simulan na ang barbecue. Biglang 6 na lalaki ang lumitaw at hinarang sila sa paglalakad. Nakita nila sina Sheila, Dayan, at Sofia mula sa malayo. Matapos mag-usap, nagdesisyon silang lumapit at hinarang si Sheila, Dayan, at Sofia. Hindi nagustuhan ni Sheila ang kanilang kilos. Sabi niya, "Oh, anong problema? May komento ba kayo tungkol dito? Kung wala, iwan niyo na lang kami." Ngumiti at sambit ng leader ng grupo, "Haha. Sa tingin ko hindi namin gagawin iyon." Isa siyang lalaking kalbo. Pagkarinig noon, ngumitngit at nagalit si Sheila. "Bakit? Naistorbo ba namin kayo dahil nanghuli kami ng ligaw na kuneho?" Alam ni Sofia na sinadya talaga ng mga lalaki at gusto nilang manggulo. "Tumabi kayo. Ayaw namin ng gulo." Tumawa ang kalbong lalaki. "Tama ang sabi mo. Hindi mo ba alam na walang ligaw na kuneho sa gubat? Lahat ng kuneho ay amin. Kaya sa tingin mo ba papayagan ka naming makaalis matapos mong patayin ang isa sa mga kuneho namin?" "Tama yan. Amin ang mga kuneho. Ngayon kailangan ninyong bumawi dahil pinatay ninyo ang kuneho namin." Sabi ng isang matabang lalaki habang manyak na tinitingnan sila Sheila, Dayan, at Sofia mula ulo hanggang paa. Samantala, ginamit agad ni Dayan ang mind's eye para tingnan ang lakas nila. Kahit hindi pa siya sanay, hindi naman kalayuan ang resulta. Tumawa siya, "Profound Masters, anong karapatan ninyong magmayabang? Sawa na ba kayo mabuhay? Lumabas sa resulta na level 8 o level 9 Profound Masters lang ang kalaban kaya madali lang silang kayanin." Tumawa ang kalbo, "Profound Master, haha, maganda ang hula mo. Yung 4 ay Profound Masters. Pero ako at ang matabang ito hindi. Ako ay level 2 Warrior King at siya ay level 3 Warrior King." Napakunot noo si Dayan nang marinig iyon at napabulong, mukhang hindi pa talaga ako sanay sa mind's eye. Mababa pa ang accuracy. Sinuntok ni Sheila ang hangin at sabi, "Huwag kayong matakot. Mga Warrior Kings lang naman sila." Galit na lumapit si Sofia at bumuo ng spiritual energy shield. "Hindi pwede. Tanging isang level 9 Warrior King pataas lang ang kayang gumawa ng ganitong shield." Nanlambot ang tuhod ng matabang lalaki. Sa isla na ito, top-class fighter na ang level 3 Warrior King. Hindi niya inaasahang may babaeng level 9 Warrior King sa harap nila. "Lumuhad kayo at sampalan ang sarili niyo ng 100 beses. O papatayin ko kayong lahat." Banta ni Sofia. "Pasensya na, hindi na namin uulitin. Maawa ka." Sigaw ng mga lalaki habang halos dumikit ang mukha nila sa lupa. Napailing si Sofia, "Sinasabi kong sampalan niyo ang sarili ninyo ng 100 beses, hindi yung ibaba ninyo ang mukha ninyo sa lupa. Narinig niyo ba ako?" Duwag ang grupo. Nang marinig iyon, mabilis nilang sinampal ang sarili nila ng malalakas. "Hehe, ako ang magbibilang." Tuwang-tuwang sabi ni Sheila. "Sige, pwede na kayong umalis." Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Sofia at sinabihan sila umalis na kayo. "Salamat. Salamat sa inyong awa." Matapos nilang sampalan ang kanilang mga sarili ng maraming beses, namaga ang kanilang mga mukha. Natuwa silang marinig si Sofia na sinabing pwede na silang umalis. Nang walang pag-aatubili, mabilis silang tumakbo palayo. Pagkatapos, nagpatuloy si Sofia, Dayan, at Sheila patungo sa lugar na pinagkasunduan nilang magkita kay Severin dala ang mga kahoy na kanilang nakuha. Pagdating nila sa lugar, tumawa si Severin. "Bakit kayo natagalan, mga babae?" Ibinaba ni Sheila ang kahoy at naupo sa isang bato.
Masama ang swerte namin at nakasalubong namin ang grupo ng mga tanga sa daan pabalik. Sinubukan nila kaming lokohin. Pagkatapos ay bumuo si Sofia ng spiritual energy shield at kinilabutan sila. Haha! Tumugon si Severin na tumatawa, hindi masama ang spiritual energy sa isla na ito. Mas makapal kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa Drakodom. Pero sa tingin ko, walang warrior emperor sa maliit na isla na ito. Kaya wala namang problema para kay Sofia. Sabi ni Sheila, syempre, siya ay level 6 warrior emperor. Sigh, hindi ko alam kailan kami ni Dayan maabot ang level na iyon. Ngumiti si Severin na may halong kapaitan, hindi ko ba ibinigay sa inyo ang alchemical pill ilang araw na ang nakalipas? Sinabi ko ba sa inyo na inumin ito para magkaroon ng breakthrough? Bakit hindi ninyo inumin ni Dayan? Ngumiti si Sheila ng maliwanag at ipinaliwanag, dahil busy kaming mag-training ng combat technique ni Dayan. Hindi pa namin natatapos ang pag-aaral nito kaya busy kami sa training. Huwag mag-alala, ngayon ay na-stabilize na namin ang aming stages. Kaya naghahanda na kaming inumin ang alchemical pills na ibinigay mo at subukan pataasin ang aming attainment ngayong gabi. Si Severin ay medyo kinakabahan, hintay. Hindi ba ngayong gabi ang turn mo matulog kasama ko? Paano mo gagawin yun kung magta-training ka? Bumangon si Sheila at nagangat ng balikat, iyon lang ba ang iniisip mo? Nagtataka ako saan mo nakuha ang lahat ng enerhiya mo. Ngumiti si Dayan, hayaan mo si Sofia matulog kasama mo ngayong gabi. Kailangan ni Sheila mag-training kasama ko. Ano, ang turn ko na agad? Namula si Sofia, habang inihahanda ang ligaw na kuneho sa barbecue, umamoy ito ng mabangong aroma. Naamoy ito ni Sheila at nilunok ang kanyang laway. Oh, my God! Ang bango! Siguradong kasing sarap ng amoy ang lasa. Ngumiti si Sofia, sinabi ko na sa inyo. Talagang napakasarap, pero hindi kayo naniwala sa akin. Pagkalipas ng ilang minuto, hiniwa-hiwa ni Severin ang karne at ibinigay sa kanila. Agad na kinuha ni Sofia ang isang malaking kagat. Oo, ganito talaga ang lasa. Napakasarap pa rin, sabi niya habang ini-enjoy ang karne. Napatawa si Sheila sa itsura niya. Napakadramatiko mo, Miss Sofia, nasaan ang table manners mo? Pagkatapos, kumagat siya muli. Nanlaki ang kanyang mga mata. Oh, my God! Napakasarap! Sigaw niya. Pagkatapos ay mabilis niyang nilamon ang karne sa kanyang bibig at agad kinuha ang susunod na piraso. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sheila, alam mo ba na mas dramatiko ka pa kay Sofia? Biro ni Dayan nang makita kung paano nilamon ni Sheila ang karne. Hindi nag-aksaya ng oras si Sheila. Sumagot siya habang may karne sa bibig. Dayan, tikman mo na agad. Napakasarap. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pagkain pa. Tikman mo at maiintindihan mo kung bakit ganito kami ni Sofia. Talaga, sige, hindi ako makapaghintay na tikman, ngumiti si Dayan. Tulad ng dati, dahan-dahan niyang tinikman ang karne. Pagkatapos ng ilang kagat, lumiwanag ang kanyang mga mata at nagulat siya. Diyos ko, napakalambot at napakasarap ng karne. Ang bango rin, puna niya. Ngumiti si Sofia, kamusta? Hindi ba tama? Tumingin siya kay Sheila at nagtanong, Sheila, gusto mo pa bang pumunta sa bayan at kumain sa restaurant? Umiling si Sheila at nagpatuloy sa pagkain, paano maiihambing ang pagkain nila sa niluto ni Severin? Hindi ko na pupuntahan ang restaurant ngayon na alam ko kung gaano kagaling magluto si Severin. Ngumiti si Dayan, Severin, tingnan mo kung gaano namin nagustuhan ang pagluluto mo. Hindi ka ba pwedeng magluto pa sa amin sa hinaharap? Ngumiti si Severin na may halong kapilyuhan at sinabi, depende yon sa performance ninyo. Kung nasiyahan ako sa ginawa ninyo, wala namang problema. Ipinikit ni Dayan ang mata sa kay Severin, napakabastos mo. Nagtanong lang ako kung pwede kang magluto pa para sa amin. Tama, dapat kang maging proud na nagustuhan namin ang pagluluto mo. Hindi kami kakain sa niluto ng iba kahit suhulan pa nila kami, sabi ni Sheila ng may pagmamalaki. Sige, labis akong na-honor. Kain pa kayo. Tumawa si Severin.
Pagkatapos nilang kumain, kinuha ni Severin ang flying sword at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang dumilim ang langit, nakita niya ang isang liblib na isla at doon sila nagpahinga sa gabi. Mainit ang temperatura nung araw, pero malamig na ngayon dahil sa hangin. Wala ni isang tao sa isla. Mukhang matutulog lang tayo sa kagubatan ngayong gabi, sabi ni Sheila. Ngumiti si Severin, na-explore ko na ang isla gamit ang aking telekinesis. May kuweba sa harap. Mag-ipon tayo ng kahoy at magpalipas ng gabi sa kuweba. Pagdating nila sa kuweba, natuwa si Sheila. Wow! Talagang may kuweba dito. Mukhang malaki at maganda. Tingnan mo dyan. May mga tuyong damo sa lugar na iyon. Marahil may dumaan na rito at nagpalipas ng gabi dati. Ngumiti si Severin, sige. Sheila at Diane, kayo muna dito. Si Sofia at ako ang mag-iipon ng kahoy. Wala namang tao sa isla, kaya pwede kayong mag-training ng malaya. Hehe, maraming salamat. Kabanata 1520. Pagkatapos niyang sabihin iyon, natawa si Sheila at umupo sa gilid. Pagkatapos ay kinuha niya ang alchemical pill na ibinigay ni Severin sa kanya ilang araw na ang nakalipas para subukang itaas ang kanyang antas. Habang wala sina Severin at Sofia, lumapit si Diane at umupo kasama si Sheila. Tumawa siya. Tinansya niya kung bakit gusto ni Severin na samahan siya ni Sofia sa paghahanap ng kahoy. Sa palagay niya, gagawin nito ang bagay na pinag-usapan nila kaninang umaga. Nagulat si Sheila at mabilis na sumagot. Oh, Diyos ko! Ngayon, dito, sa isla, pakiramdam ko magiging nakaka-thrill ito. Nang asar si Diane, bakit hindi ka sumama sa kanila? Mahilig ka naman sa thrill at adventure, hindi ba? Namula at nahihiya si Sheila. Kalimutan na lang. Mukhang masaya pero nakakahiya din. Kasama si Sofia si Severin. Bakit kailangan kong sumama? Mas mabuti pang manatili ako dito at tanggapin ang alchemical pill para mapataas ang aking antas. Sa ganitong paraan, kapag naging mas malakas kami, hindi na kailangan na tulungan kami at kaya na naming ayusin ang sarili namin. Tumango si Diane. Oo, itinuturing kaming malakas sa mundong ito, pero hindi sapat kung kailangan naming harapin ang mga secluded sects o pamilya sa hinaharap. Nagbahagi si Sheila ng impormasyon. Sang-ayon siya. Kahapon, nakipag-usap siya kay Sofia at nalaman na may mga tao na umabot na sa mas mataas pa sa antas ng Saint. Maraming bagay na hindi pa namin alam at may malaking puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy siya. Pero mayroon tayon bentahe na si Severin. Napakahusay ng kanyang alchemy at mabilis siyang umunlad. Sa alchemical pills na ibinigay niya sa amin, mabilis din tayong umuunlad. Malamang, magiging warrior emperors o kahit saints tayo sa hindi gaanong oras. Naisip ni Diane, may 4 na buwan na lang bago ang itinakdang petsa ng tiyuhin master ni Severin. Tingnan natin kung magiging warrior emperors tayo bago iyon. Oo, magsimula na tayo sa training. Huwag sayangin ang oras. Tumango si Sheila at umupo na nakakross ang mga binti sa meditation pose. Kinuha niya ang alchemical pill at nagsimula ng training para masipsip ng katawan ang kapangyarihan ng pill. Sigurado ka bang walang ibang tao dito sa isla? Paano kung may makakita sa atin? Mas mabuting hindi muna natin gawin ito. Samantala, nakarating na sina Severin at Sofia sa kabilang dulo ng kagubatan. Lumingon siya upang tiyakin na walang ibang tao. Pagkatapos ay niyakap niya si Sofia. Nahihiya si Sofia at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpakalma si Severin. Huwag kang mag-alala, maliit lang ang isla na ito. Sakop ko na ang bawat sulok ng isla gamit ang aking telekinesis. Kung may ibang tao dito maliban sa atin, makikita ko sila. Diyos ko, nakakahiya talaga. Humarap si Sofia kay Severin at pinaikot ang mata niya. Sa paningin ni Severin, pakiramdam niya ay nakikipag-flirt si Sofia. Gayunpaman, ang gabing ito ay hindi nila makakalimutan magpakailanman. Pinahinga nila ang sarili pagkatapos ng paulit-ulit na rounds. Pagbalik nila sa kuweba, nakapatay na ang bonfire at sina Sheila at Diane ay natutulog. Natapos lamang ang training ni Sheila at Diane nang sumikat ang araw kinabukasan. Oo, level 3 warrior king na ako. Mahigpit na kinuyam ni Sheila ang kanyang kamao.
Pagkatapos ay lumabas siya sa kuweba para maramdaman ang bagong lakas sa kanyang katawan at natuwa. Sumunod si Dayan at ngumiti. Level 4 Warrior King na ako ngayon. Ang sarap ng pakiramdam sa bawat breakthrough. Ngayon kampante na akong kaya kong harapin ang mga tulisan kahapon mag-isa. Haha, congratulations, aking dalawang asawa. Tumawa si Severin. Kinuha niya ang flying sword at itinapon. Magpapatuloy na ba tayo sa paglalakbay?